Rodrigo Duterte. Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, Hiya naman kayo. Luzon, Visayas at Mindanao ang literal pong niyanig ng kabi-kabilang lindol sa bansa ngayong 2025. Tigilang saglit lang ang kada pagyanig pero pangmatagalan ang kalbaryo sa mga apektado. Katunayan, tatawid pa hanggang susunod na taon ang nagpapatuloy na pagbangon. Irika po natin yan sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Lord, please send some help, Lord. Stop. Halos walang santuhin ang trahedyang literal na yumanig sa Cebu. Sa huling araw ng Setyembre, isang magnitude 6.9 na lindol na ang sentro ay malapit sa Bogos City, Cebu. Kaliwat kanan ng mga napinsalang bahay, istruktura, kalsada, pati nga bahagi ng bundok, tila natapyas. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa 79 ang nasawi sa lindol. Karamihan sa Bogos City, sa Barangay Pulambato, nadaganan ng mga pader ang hilera ng 10 bahay kung saan 7 ang nasawi. May mga nabagsakan din ng gumuhong sports complex ng San Remigio. Masakit manggod sa akon kay kamanguran ko ba siya nga anak bata pa niya di gud na ako unta madawat. Saon manggod na ay natabo naman. May mga nagsulputan pang ilang bitak sa lupa at mga sinkhole. Hindi ko kaya, sir. Sa mga ngayon, sir, wala na kaming matirahan, wala na kaming balay. Sa pagsisiyasat ng PHIVOLCS, nadiskubre ang isang bagong fault na naging sanhi ng pagyanig. Tinawag itong Bugo Bay Fault. At least in the last 400 years, yung pong fault na nag-generate dito, ngayon lang po ulit siya gumalaw. So medyo matagal po siyang gumalaw, kaya siya medyo malakas. As of now, nakapagmapa na po sila ng around 6 kilometers. But a big part of this fault ay nasa dagat. Kaya tinatawag natin yung Bugo Bay Fault kasi ang epicenter ay nasa dagat din. Ang lakas ng pagyanig, lumikha na mahigit 1,000 aftershock. Kaya mga residente hindi agad nakabalik sa kanilang tirahan. May mga nanatili sa kalsada at ginamit pansalag sa ulan ang plastic. Habang ang ilan, napilitang makipagsiksikan sa kuluan ng baboy. Ilang araw lang ang lumipas mula nang yumanig sa Visayas. Magnitude 4.4 naman ang yumanig sa Northern Luzon na naitala ang sentro sa Pugo, La Union. Kinabukasan, kambal na lindol o doublet earthquake naman ang tumama sa Manay, Davao Oriental. Unang yumanig doon ang magnitude 7.4 noong umaga. Oh my God, Lord. Oh my God, Lord. Uy, may pumutok. Na sinundan ng magnitude 6.8 noong gabi. 10 ang nasawi. Mahigit 100 ang sugatan. Ang itinuturong sanhi ng pagyanig, ang Philippine Trench na nasa silangan ng Mindanao. Yung trench naman, yung seafloor natin, gumigit-git, papailalim. We have the line doon sa dagat natin and gumigit-git yung seafloor natin doon sa trench. And as a result, ng paggigit-git niya, nagkakaroon ng friction. And once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng paglindol. May mga naitala ring pagyanig sa iba pang bahagi ng bansa. The Philippines is very much active tectonically and we have more than 180 active fault segments and we also have 6 trenches and there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day coming from different active fault segments of the country as well as coming from the different trenches. Sabi pa ng PHIVOLCS, normal lang ang mga lindol sa Pilipinas dahil ang bansa ay nasa Pacific Ring of Fire. Generally, mga trenches natin are capable of generating great earthquakes. When we say great earthquakes, these are earthquakes greater than 8. And yung mga faults naman natin, yung magnitude na pwede niya i-generate would be based on its length. So the longer the fault, the higher the magnitude it would be able to generate. Pero paalala ng mga eksperto, hindi dapat magpakampante, lalo sa banta ng The Big One sa Metro Manila. Kunyari 6.5 na lindol dito sa kalagitnaan ng West Valley Fault, tens of thousands ang ating casualty. Dahil masyadong maraming building and population. So the more buildings, the more population, the higher the potential impact. Kailangan po talaga
lagi po tayong nakahanda. Ang pinakamahalaga po dito, inuulit lang po namin, siguraduhin po natin ang ating mga built environments ay matatag at makaka-withstand po sa intensity po ng ground shaking. Sayang ako kasi pinaghirapan ko yung bahay ko. Ya, ganun na lang. Wala akong magawa. Mabuti sir, ligtas kami lahat. Salamat lang sa Ginoo ka naluwas sa taon. Salamat kay Lord. Pilitin lang namin makarecover. Unti-unti. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Tila mas lumalim ngayon ang pangamba ng mga residente sa Konya sa bansang Turkiye sa patuloy na pagsulpot ng daang-daang sinkhole sa kanilang mga taniman. Sa ngayon, meron ng halos 700 sinkhole sa lugar. Bakit nga ba nagsusulputan ang mga ito? Kuya Kim, ano na? Nilalamang ngayon ng takot ang mga magsasaka at residente sa probinsya ng Konya sa Turkey. Sa kanila kasi mga naglalawakan taniman, nagsulputan ng daang-daang mga naglalakiang butas o hukay sa lupa. Mga sinkhole. Ayon sa Konya Technical University, dito lang nakaraang taon, mahigit 20 naglalakiang sinkhole ang sumulpot sa Konya Plain. Ang ilan sa mga ito, mahigit 100 talampakan ng lawak at lalim. Suma total, meron na ngayong 684 sinkholes sa Konya Plain. Ang Disaster and Emergency Management Authority ng Turkey nabahala na tila napakabilis ng pagdami ng sinkhole. Ang Konya Plain Pamandin, isa sa pangunahing pinagkukunan ng wheat sa Turkey. Pero bakit nga ba nagsulputan ng mga sinkhole sa Turkey? Kuya Kim, ano na? May iba't ibang rason kung bakit nagkaka-sinkhole sa isang lugar. Maaari itong mabuo kapag masyadong nababad sa tubig ang lupa, lalo na paggawa ito sa limestone. Lumalabas din ito kapag sunod-sunod ang malalakas na ulan, flash flood, o di naman kaya ay lumindol. May mga sinkhole din na bunsod ng human activities. Pero sa kaso ng mga sinkhole sa Konya Plain, ang tinuturong sanhi ng mga eksperto, climate change, ang naranasan ngayong drought o tagtuyot sa Turkey, at ang extensive groundwater extraction sa lugar. At dahil hindi raw maaaring mahulaan kung saan susunod na susulpot ang mga sinkhole, wala raw ibang magawa ang mga magsasaka sa Konya kundi ang lumikas para sa kanilang kaligtasan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, nabulabog ang isang Christmas party sa Quezon City nang mag-gate crash ang isang lalaking hubot-hubad. Pagkatapos ay sumuot siya sa isang imburnal kung saan siya natrap. Narito ang aking pagtutok. Kanino ka ba namas ko dyan? Paano nga bang napasiksik ang hubot-hubad na lalaking ito sa isang imburnal? Mamatay yung tao doon sa ilalim. Parang mahina na siya huminga kasi yung tubig na pupunta na sa bunganga niya. At ligtas kaya siyang mailabas? Pasado alas 7 kagabi, nang respondihan ng mga taga-barangay ang komosyon sa private property na ito sa Barangay Sangandaan, Project 8, Quezon City. Nabulabog kasi ang Christmas party ng mga residente dahil sa pagpasok sa bakuran ng isang nakahubot-hubad na lalaki. Isinuot nito ang sarili sa imbornal na ito. Hindi, huminga pa. Boy. Ang problema, natrap na ang lalaki. Patingin daw ulit, patingin. Ito siya, oo, yan. Oo, dito. Ayan siya. Dito na nagpasya ang mga taga-barangay na masuhin ang takip ng imbornal para mailigtas ang lalaki. Sige, basagin nyo na. Sige, ibabaw na yan. Pero hindi ito naging madali. Sige. Kasi na... Ayan, malapit na siya makuha. Pailaw. Kasi naman, ba't ka naman lumusot dyan, boy? Dahil kinailangang isaalang-alang ang posisyon ng lalaki na baka maipit pang lalo sa ilalim. Makaraan ang kulang isang oras. Natibag na ang takip ng imbornal at nabunot na ang lalaki. Huwag niyo atake, baka may nakatusok. Yan. Ayan na! Oh, wag kang gagalaw, gagalaw. Matusok sa ano, bakal. Wag ka nang umano, wag ka nang umano. Baka matusok sa bakal, baka matusok. Magaan yan. O, kuha.
Ang barangay tanod na si Mang Dante ang isa sa mga nagligtas sa lalaki. Ayon sa mga nagligtas, lango umano sa ipinagbabawal na gamot ang lalaki. Bakit ka pumasok doon sa butas? Sabi niya, di niya alam eh. Ba matay ka doon sa loob, bakit ka doon pumasok? Sabi niya, gumamit daw siya eh. Gumamit naman siya, nakadroga daw siya. Mapapahamak yung buhay niyo dyan sa droga niyan. Kung mapapansin mo yung mga mata niya, namumula, dilat na dilat. Tapos parang wala pang kain. Binalikan namin ang lugar ng pinangyarihan kanina. Ayon sa mga residente, mula sa kabilang lote, nag-over the bakod ang lalaki patungo sa kanilang likod bahay. Dito po lumusot, dito tumakbo yung tao. Yung bakod doon na yan? Yung bakod na yan. Aha. Tapos po, lumusot po rito. Yun. Dito po lumusot. Diyan po pumasok. Pero mukha raw naipit sa imburnal ng lalaki. Dito na nailigtas ng barangay ngayon. Opo, diyan po na... nandiyan po kami, natidinig namin, may sumisigaw. Aha. May sumisigaw, hindi naman tulong ang sigaw, kundi ay, ganun lang. Walang balak na maghain ng reklamo ang mga residente. Ano ang itsura ng tao rito? Nasa ng ulo, nasa ng paa? Nakadapa po siya. Nakadapa? Yung ulo po, nandito po. Okay. Yung buhok, kaya nakita kagad yung buhok, tsaka yung balikat niya nandito. Tapos ang paa, naroon o narito? Nandun po yung paa. Malayo na po eh. Malayo po doon sa pinakabutas doon, kaya hindi siya makabalik, hindi siya makatras. Hindi na kaya. Oh, mahirap mang imaginein mga kapuso. Pero sadyang nagkasya ko dito sa Imbornal yung lalaking iniligtas ng BPSO sa tulong ko ng mga may-ari ng property na ito kung nasaan kami ngayon. Ang nailigtas na lalaki, sandaling kinustudiya ng barangay. Pinaliguan pa namin dyan sa loob. Bumili kami ng shampoo, ginamitan namin, tapos hinatid na namin doon. At pagkatapos, inihatid sa kanyang tinitigilan sa Santa Quiteria, Caloocan. Nagpapasalamat ang barangay, mabilis na naitawag sa kanila ang mga ganitong klase ng problema. Tulong-tulong tayo dahil isang barangay lang din naman tayo eh. Kaya kung may nakikita kayong mga ganyan o napapansin, itawag nyo na kagad sa barangay. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nais papanagutin ng ilang taga Candelaria, Quezon ang pamunuan ng isang perya kung saan tumirik ang octopus ride habang may mga sakay. Nakatutok si Darlene Kai. Takot habang bahigpit na nakahawak sa sinasakyang octopus ride ang ilang pumasyal sa isang perya sa Candelaria, Quezon kahapon. Ang masaya sanang pagdiriwang ng Kapaskuhan, napalitan ng bangungot sa biglaang pagtirik ng ride habang nasa area ang ilang pasahero. Ang ilang namamahala sa naturang ride, mano-mano nang pinaikot ang octopus ride para isa-isang maibaba ang mga sakay. Walang nasugatan o nasawi sa pangyayari, pero panawagan ng mga magulang at residente, imbestigahan ang insidente at papanagutin ang mga may pagkukulang. Sinusubukan naming makuha ang pahayag ng pamunuan ng perya. Kahapon lang, isa ring amusement ride ang nadiskaril sa San Jacinto, Pangasinan. 12 ang sugatan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kinuyog ang isang SUV driver matapos magtangkang takasan ang 3 motorsiklong binangga nito sa Pasay City. Nakatutok si Von Aquino. Duguan ang driver na ito ng SUV matapos bugbugin ng mga tao sa Rojas Boulevard EDSA Extension, Pasay City kaninang alas 7 ng umaga. Naggalat pa ang kanyang dugo sa kalsada. Ayon sa rider na si John Paul Dangkalan, siya ang unang nabangga ng SUV sa southbound lane ng flyover. Ako po yung pinakauna niya nadali. Dito po ako sa may slow lane, siya po yung nasa fast lane. Tapos biglang nag-curving, kaya po kami nadali. Pangalawa po yung isang movie rider. Pangatlo po yung malala yung tama. Tinangkaan niyang tumakas ng driver ng SUV pero hinarang ito ng nagmalasakit ng taxi driver. Tumakas na po siya, sir. Kaso thankful po tayo sa isang taxi driver. Siya po yung humarang para mapahinto yung kotse. Nabugbog siya, sir, ng mga taong bayan. Sobrang galit din kasi gusto niya pang tumakas. Kapansin-pansin ang tama sa kanang bahagi ng SUV habang ang motorsiklo ng biktima tanggal ang gulong sa likod at basag ang rim. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, may 2 pang motorsiklo na muntik mabunggo ang SUV. May muntik siyang mabunggo ulit na 2 motorista. According sa aking investigador, hindi naman tumumba yung 2 motorista, hinabol siya. Pagkahabol sa kanya,
Doon yata nagkaroon ng commotion. Naawat lang nila ang mga nambugbog sa driver nang dumating ang mga tauhan ng MMDA at mga pulis. Isinugod sa ospital ang mga nasugatang biktima, kabilang ang rider ng motor, ang kanyang angkas at ang driver ng SUV. Lahat naman sila conscious. Nasa stable naman na yata yung mga lagay nila as of now. Posibleng maharap ang SUV driver sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property with physical injury. Pero maaari rin nilang magreklamo ang SUV driver dahil sa pananakit sa kanya. Paalala ng mga otoridad kapag nakahuli ng traffic violator, anuman ang galit, idaan sa tamang proseso ang pagsasampa ng reklamo sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Nagdulot ng pagbagal ng trapiko sa Skyway ang isang aso na namataan roon nitong bisperas ng Pasko. Aso sa Skyway. Ayun. Ayon sa news scooper na si Erlo Gabriel Bringas, bandang Quirino Avenue exit nang mabidyohan niya ang aso na tumatakbo habang binabantayan ng nakamotorsiklong patrol. Maraming sasakyan din ang nagmenor at nag-hazard light at nakapaligid sa tinatakbuhan ng aso para hindi ito masaktan. Bagaman, nakakaawa dahil tila pagod na ang aso sa kakatakbo. Wala raw silang magawa kundi sundan na lamang ito. Hindi pa malinaw kung paano napunta sa Skyway ang aso at kung ligtas siyang nakaalis rito. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News kay DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Dizon na wala pa siyang ino-authenticate na mga dokumento at files kaugnay sa mga post ni Congressman Leviste. Ayon kay Dizon, hindi pa niya nakikita ang mga dokumentong ipinopost ni Leviste sa kanyang social media account. Pero naipasa na anya ng DPWH sa Ombudsman ang files at computers ng DPWH alinsunod sa pinadalang subpoena ng Ombudsman. Bahala na anya ang Ombudsman na mag-analyze at mag-authenticate ng mga ito. Sinabi rin ni Dizon na tinawagan siya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral noong Setyembre para ipagbigay alam na nagpunta sa opisina niya si Leviste. Humihingi umano si Leviste ng mga dokumento tungkol sa alokasyon at nagpumilit na umanong isave ang file sa kanyang flash drive mula sa computer ng staff ni Cabral. Gayunman, hindi raw malinaw kay Dizon kung ano ang mga nakuhang dokumento ni Leviste. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Lahat ito kinikwento sa akin ni Yusek Cabral nung nangyayari. At pinilit niyang mag-save ng mga files sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Yun ang nangyari nung September. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Samantala, update naman po sa nahulog na bus sa Bangin sa Camarines Sur. Ayon sa pamunuan ng DLTB Bus Company, gagawin nila ang lahat para matulungan ang mga biktima. Sasagutin daw nila ang lahat ng gastos. Rodrigo Duterte. Nakabaho na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, hiya naman kayo. Habang dinaragsa ng marami ngayong Pasko ang Metro Manila Film Festival, babalikan naman natin ang mga showbiz ganap this year. Very fitting lalo't ilan sa mga bida sa Film Fest ang mas nakilala this year dahil sa isang iconic collab. This year din ang Diamond Anniversary ng GMA Network. All that and more sa Recap 2025 na tinutukan ni Aubrey Carambel. Full of surprises ang taong 2025 sa mundo ng showbiz. A big year para sa GMA Network dahil ipinagdiriwang nito ang 75th anniversary ng network. For one special night, nagsama-sama ang Kapuso artists to celebrate the Diamond Anniversary milestone of the network. We look forward to the next 75 years of being one with the Filipino. From one anniversary to another.
Sinelebrate din ang longest-running gag show in the Philippines na Bubble Gang ang kanilang 30th anniversary. For its 20th year naman, bumuo ng collab ang Pinoy Big Brother. Pinagsama ng GMA at ABS-CBN ang mga Sparkle at Star Magic artists para sa pangmalakasang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. From on-air to online, sinubaybayan ang kanilang pagpapakatotoo hanggang sa big night. At dahil sa success ng collab, nagkaroon pa ito ng isa pang edition, ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 with Gen Z artists of Sparkle at Star Magic. New Gen ang tampok sa pagbabalik natin sa mundo ng Encantadia, kung saan nakilala natin ang mga bagong sangre na sina Tera, Brilyante ng lupa, Lamara, brilyante ng ako, Dea, brilyante ng hangin, at Adamus. Brilyante ng tubig. Ginampanan niya ni Bianca Umali, Faith Da Silva, Angel Guardian at Kelvin Miranda. Nakaharap din nila ang mga bagong karakter na sina Kera Mitena, played by Rian Ramos, at Gargan, ang nagmamay-ari ng itim na brilyante, played by Tom Rodriguez. May mga bago, pero may mga nagpaalam. Mga bituing kailanman ay hindi kukupas at mananatiling tanglaw at inspirasyon dahil sa pagpapangiti at kung minsan ay pagkurot sa mga puso ng mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. And that's my chika this Friday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thank you. Salamat sa iyo, Iya. Happy weekend. Yan, heto na naman. Ha? Pero bago yan, yan po yung mga balita na napanood nyo. Yan na para sa huling Lunes. Oh, huling Biyernes. Ayaw mo pahinga mo. Kasi pinag-uusapan Ayaw natin pa. kasi yung araw eh. Oh, hala. Huling Biyernes sa 2025. At ngayon, sisimulan na naman natin. Panibagong countdown na naman dahil 6 na araw na lang 2026 na. Ako po si Mel Tiangco. At naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.